Matapos sitahin ng isang kongresista kahapon na mismong Commission on Elections o COMELEC na ang sumulat kay Mocha Uson kaugnay ng malaswa umano nitong campaign jingle. Paalala ng ahensya, hindi naman ipinagbabawal ang double meaning sa pangangampanya. Basta't hindi nito nililihis ang publiko mula sa totoong mahalagang usaping panlipunan. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Yan ang campaign jingle ng blogger at dating Assistant Secretary for Social Media ng Presidential Communications Office na si Mocha Uson para sa kanyang pagtakbo sa pagkakonsehal ng lungsod ng Maynila. Umaani ito ngayon ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen dahil sa mistulang double meaning na lyrics nito. Dahil dito, sumulat na ang Commission on Election kay Uson. Ipinaalala ng COMELEC na bagamat hindi ipinagbabawal ang paggamit ng mga double meaning sa kampanya, hindi rin dapat ito nagdudulot ng distraction at nilalayo ang tunay na mensahe ng kanyang mga plataforma. Paliwanag ng COMELEC, nababaliwala ng mga sexually suggestive na elemento sa pangangampanya ni Uson ang mga seryosong diskusyon tungkol sa mga polisiya at pamamahala na kailangan mapag-usapan ngayong panahon ng halalan. Sa kabila nito, sinabi ng COMELEC na hindi nila pagbabawalan si Uson, lalo kung bahagi talaga ito ng kanyang kampanya, pero hinimok nito si Uson na gawin ito sa mas maayos na paraan. Una rito, sinita na ni Bataan Representative Geraldine Roman ang campaign jingle ni Uson. Sabi ni Roman, batid naman itong walang masamang intensyon si Uson, pero dapat aniyang itaas pa ang antas ng pangangampanya at gamitin ang kanyang platform para maipabatid ng maayos sa publiko ang kanyang mga plataforma. Si Mocha Uson ay tumatakbo sa ilalim ng tiket ni Isko Moreno na tumatakbo muli sa pagkaalkalde ng Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.